Masaya po ba ang bawat isa? Pinagpala po ba kayo ng Panginoon? Amen. Pinagpapala ng Panginoon ang kanyang mga anak. Amen. Tayo po'y muling tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dalangin namin Panginoon sa oras na ito, Diyos. Ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa bawat sa amin. Kinalugdan mo ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam namin, kasama ka namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat na lugod ka sa aming mga papuri, sa aming mga pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming kapahingahan, Panginoon. Ikaw ang aming kagalakan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon, sa oras na ito. Lord, gagawa ka ng mga himala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa paligid namin, Panginoon, O Diyos, gagawa ka ng himala, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, aming Diyos. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sino po ang nadama niya ang presensya ng Panginoon? Hallelujah. Ang buti ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Sino pinagpala nung ating nung ating Christmas party? Pinagpala po ba lahat? Meron po ba nagreklamo? Ba't ito lang nakakuha ko? Ano man yung nakakuha natin, masaya tayo. Amen? May galak tayo sa ating puso. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mayroon po kayong mga Bible. Tama po ba? Mayroon po kayong Bible. Mayroon po ba? Amen. Kahit po sa cellphone, maglagay kayo ng application ng Bible. Buksan niyo po yan sa Gawa, chapter 26, verse 17 hanggang 18. Ito po'y may pamagat, ang mandato ng Diyos, ang aking misyon. Yun po yun, no? Yung naandun, yung anniversary team natin. No? Ang sabi po dyan, iniligtas kita mula sa kababayang mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isinusugo. Imulat mo ang kanilang mga mata. Ibalik mo sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila mula sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Pinagpala po ng Panginoon. Yan po ay malinaw na mandato ng Panginoon. Mayroon pong pinapagawa ang Panginoon sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. Sinabi po yan kay Apostol, sino nakakaalam? Merong jacket. Kay Paul. Sabi ko kanina, ito ay malinaw na mandato ng Diyos na dapat gampanan. Misyon. Mga kapatid, palipas na ang lumang taon. Tama po ba? At papasok ang bagong taon. Kung sa lumang taon, tayo ay gumagawa sa misyon ng Diyos, sa paglilingkod, sige lang, mga kapatid, patuloy tayong gumawa sa misyon ng Panginoon. Sino po dito gumagawa sa misyon ng Panginoon? Sige lang. Tuloy niyo po. Tuloy natin. Tuloy natin at sa bagong taon na papasok, lakaran pa rin natin ng may katapatan ang mandato ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay may mandato, mga kapatid, para sa atin. Isang misyon na dapat nating tularan at tuparin. Ang mandato na ito ay hindi lamang para sa mga leader o pastor, kundi para sa lahat ng mga Kristiyano. Taas ang kamay lang lahat ng mga Kristiyano. Ito po'y para sa lahat, hindi lamang sa leader at sa pastor. Sabi ko nga, kundi para sa lahat ng mga Kristiyano.
Ang ating misyon ay magpatotoo tungkol sa liwanag ng Diyos upang ang mga tao'y makalapit ng lubos, makilala ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ngayon, tanong, ano ang ibig sabihin nun tuparin ang mandato ng Diyos? Ano ibig sabihin nun? Una, magpatotoo ka tungkol sa liwanag ng Diyos. Amen? Sino dito ang naliwanagan na? Dapat tagapagdala ka. Sabi nga ng Biblia, kayo ay mga ilaw. Ilaw. Hindi pwedeng itago ang ilaw. Kung ikaw ang ilaw, hindi mo pwedeng itago yan. No? Kailangan nakikita ng mga nadidimlan. Amen? Magpatotoo tayo tungkol sa liwanag ng Diyos. Tayo ay inilabas ng Diyos sa kadiliman. Di ba? Dati nandun tayo sa kadiliman. Pero inilabas ka doon ng Diyos eh. At ginawa kanyang ilaw ng sanlibutan ito. Dati nasa madilim tayong lugar, nasa madilim tayong pamumuhay. Nasa kasalanan tayo. Yung kasalanan, kadiliman po yun. At ang nag-ahari po sa atin, nung panahon na yun, si Satanas. Kung ano yung gusto ni Satanas, ginagawa natin. Malaya natin ginagawa. Hindi tayo nagigilty. Hindi tayo nakakaramdam ng, Lord, sorry po. Masaya nga natin ginagawa yung mga bagay na yun. Oo, ako rin. Ganun ako noon. Masaya kong ginagawa yung pinagmamalaki ko pa nga eh. Salamat na lang, may mga taong ginamit ang Diyos na ipinakita sa akin kung sino yung ilaw. Sino yung ilaw? Ulitin ko, may mga taong ginamit sa akin, ipinakilala, pinakita kung sino ang ilaw. Yung liwanag ni Kristo. Na dati rin silang nasa kadiliman, na parehong pamumuhay, ngunit nabago ang buhay. At yun yung nakita ko sa kanila. Mga taong nabago ang buhay, na ang buhay ko, nung panahon na yon, sabi ko, ako'y nasa kadiliman. Bagamat ang pamilya namin nagmula sa mga mananampalataya, ang nanay ko po, ang tatay ko po ay parehong pastor. Pero ang anak nila ay isang alibugang anak. Nasa kadiliman. Pero salamat na lang, may mga taong hindi nagsawa na ipakita sa akin kung saan yung tunay na liwanag. Si Kristo yun. Salamat sa mga taong ito. Kapatid, magpasalamat kayo sa mga tao na nagdala sa inyo at nagpakita ng liwanag ni Kristo. Dapat, kung meron kang ipinapasalamat sa Diyos, yung taong yun, hindi yung nagregalo sa iyo ng Paskong ito. Ipasalamat mo sa Diyos yung taong nagpakilala sa iyo kay Kristo. Kung sino si Kristo sa buhay mo. Tama po ba? Yung mga taong yon, nilakaran nila yung mandato ng Diyos. Na na maging ilaw. Kaya sabi, iniligtas kita mula sa kababayan mo mga Hudyo. At gayon din sa mga hintil, kung saan kita isinusugo. Iniligtas kita sa mga kababayan mong Hudyo, iniligtas kita sa mga hintil, o ngayon isinusugo kita. Sabi doon, ano yung mandato? Ito yung mandato. Imulat mo ang kanilang mga mata. Ano daw? Imulat mo ang kanilang mga mata. Bakit? Maraming nadidimlan. Mga dilatang mata, pero hindi nakikita yung katotohanan, hindi nakikita yung liwanag ni Kristo. No? Ang sabi, imulat mo ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan. Mula saan? Sa kadiliman. Kasi nung nagkasala ang tao at pag ang tao nagkakasala, namumuhay siya sa kadiliman. So ano man dato? Ibalik mo sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Kaya ba natin to mga kapatid? Amen. Dapat alam natin ito. Ito yung mission ng Diyos sa atin. Pinagagawa ng Panginoon. Ibalik mo sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila mula sa kapangyarihan ni Satanas. So yung mga taong wala kay Kristo, nasaan sila? Nasa kapangyarihan ni Satanas. At dati tayo dyan. Kaya nga sabi ko, pag nagkakasala tayo, hindi tayo nakakaramdam ng feeling sorry, hindi ka nagigilty. At yung nagsasabi sa iyo,
Wala, masama yan eh. Nagkakasala ka, di ba hindi mo pinakikinggan yon? Wala lang sa yun. Pinagmamalaki pa nga kung ano yung kasalanan eh. Tama po ba? Kapag nasa kadiliman ng isang tao, pinagmamalaki niya yung kasalanan kanyang nagagawa. Minsan sumakay ako ng jeep. Pagsakay ko doon sa jeep, may dalawang nag-uusap na babae. Alam niyo kanilang pag-uusap? Ang sabi nila, sabi nung isa, "Huy, Mare, yung bang cellphone mo, lagi mong hawak?" "Oo naman. Maging sa CR, dala-dala ko yung cellphone ko." Sabi ko, alam ko na yan. Alam ko na yan. Kita ninyo, proud sila. Maging dun sa lugar na kung saan nandun yung mga pasahero, nag-uusap sila tungkol sa kanilang kataksilan, sa kanilang mga asa-asawa. Proud sila, hindi sila nahihiya. Bakit? Kasi nga, nasa kadiliman, nasa kapangyarihan ni Satanas. Ngayon, sino ang magmumulat sa mga taong ito? Sino magmumulat? Ang mga mananampalataya. Ang mga tao na dating namumuhay sa kadiliman na inilagay ng Diyos sa kaliwanagan. Kahit tayo yun. Ngayon, payag ka ba ikaw lang ang maliwanagan? Hindi, di ba? So, may misyon ng Diyos. Tung taong ito, lakaran natin ito. Mahabag tayo. Maawa tayo. Saan? Sa mga taong nandoon sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi sila'y nasa kapangyarihan ni Satanas. Nasa kontrol ni Satanas. Kaya nga kung anong gusto ni Satanas, ginagawa. At sinasabi ko, pinagmamalaki pa nila. Misa naman, tinatago. Nagpapanggap. Tama? Sabi ko, alam ko na yan. Alam ko na. Bakit ko alam? Dati ko dun eh. Nakuha nyo? Dati ko dun. Kaya lang, nakaramdam ako ng awa. Kanino? Dun sa kanilang mga asawa. Nakukuha niyo po. O sino magpapahayag sa mga taong ito? Yung, parang ganito, yung bang kapwa rin nilang gumagawa ng ganon? Hindi nila ipahayag ang liwanag. Nasa kadiliman nga eh. Paano nilang ipahayag ang kaliwanagan ni Kristo kung yung tao nasa kadiliman? Kapatid, ang mga tao lamang na namulat sa kaliwanagan. Yun lamang ang makapagbibigay ng liwanag para sa mga taong nadidimlan. Kayo yun, kapatid. Tayo yun. Amen? May mandato ba? May utos ba? Lakaran natin. Lalo na itong taong ito. Lakaran natin to. Anong sabi? Iligtas sila mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ibalik sa Diyos. Ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, ang sabi doon, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. At bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal. Si Jesus nagsasalita dyan. Amen? Si Jesus. Sabi, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Hindi si Paul yun. Hindi pwedeng manampalataya ang tao sa kapwa-tao. Ang nagsasalita, si Jesus. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, ang sabi, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal. Kapatid, mandato po yan ng Diyos. Amen? Sino dito ang kinukonsidera niya ang kanyang sarili bilang ilaw? Hindi kayo ilaw. Patayin nyo nga ilaw. Pag pinatay natin ilaw, hindi tayo magkakakitaan. Tama po ba? Madilim. Ang ilaw, mga kapatid, kitang-kita yan. Kitang-kita. Amen? So may mandato tayo.
Dali natin ang tao sa harapan ng Diyos. Kaya ba yon? Ang hina? Kaya ba? Alam nyo, sabi ko nga dapat pamilya, bawat tahanan, gawin nating bahay-sambahan. Sino ang mamumuno? Sino ang magpapastor? Di kayo. Kayong mga mananampalataya. Kayo magtuturo, magbasa ng Bible. Hindi nyo naman kailangan ipahayag, magbasa kayo ng Bible, mag-pray kayo, gawin ninyong tahanan ng Diyos ang inyong mga tahanan. Alam ninyo, kapag ang inyong mga bahay, tahanan, pinapasok niyo ang salita ng Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos. Totoo po yan. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandun ang pagpapala ng Diyos. Yung kabanantipan, yan po ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Yung Ark of the Covenant ng mga Israel. Pinagawa sila ng Panginoon noon. Doon, pag yun ang presensya ng Panginoon. Kapag naroon yung kabanantipan. Natalo ang Israel, nakuha ng mga Pilisteo yung kabanantipan. Inilagay nila ito sa mismong Diyos-Diyosa nila na si Dagong ata. Doon nila isinama ng mga Pilisteo. Kinabukasan nakita nila, nakatuwad. Nakatuwad yung kanilang Diyos-Diyosan. Doon sa harapan ng kabanantipan. Tinayo. Kinabukasan, nakita nila, putol ang ulo, nakabagsak. Tapos, binigyan sila ng Panginoon, lahat ng mga Pilisteo, binigyan sila ng sakit, lahat sila may bukol. Buong katawan, nilagyan ng bukol ng Panginoon. Kita ninyo? Bakit? O kala ko ba kung saan naroon ang lugar ng presensya ng Panginoon, naroon yung pagpapala? Hindi naman si Yahweh ang kanilang kinikilalang Diyos eh. Pinakita nga ng Panginoon, nakataob yung kanilang Diyos-Diyosan eh. Kailangan mabalik ang kabanantipan. Saan nagmamay-ari nun? Sino yun? Ang Israel. Ang Israel. Ngayon, yung kabanantipan na yun, inikwento ko lang po para alam ninyo bakit ito napunta. Dapat nasa tolda yan eh. Kinuha ito at inilaga kay Obed-Edom. Kay Obed-Edom. Alam nyo ba ang sabi? Yung pamilya ni Obed-Edom nang mabalitaan ni Haring David, na sabi, pinagpalang lubos yung pamilya ni Obed-Edom. Bakit? Kasi nasa kanya yung kabanantipan, nasa kanyang pag-iingat, yun yung simbolo, sabi ko kanina, ng presensya ng Diyos. Kapatid, kapag ang presensya ng Panginoon, yung gawain ng Panginoon, inilagay nyo sa inyong mga tahanan, dadaloy ang pagpapala ng Panginoon. Buksan ninyo ang inyong mga tahanan para sa gawain ng Panginoon. Unahin natin ang ating pamilya. Maging ilaw tayo, maging liwanag tayo sa ating mga pamilya. I-snatch natin. Sino? Yung mga pamilya natin na wala pa kay Kristo, kunin natin sa kamay ni Satanas. At ito'y pakikibaka, matinding luhuran niya, matinding panalanginan niyan. Kaya't napakahalaga, mismong tahanan natin, ipinahayag doon ang salita ng Panginoon. Sino handang magbukas ng tahanan ng Panginoon? Ang tahanan niya. Sa salita ng Panginoon. Ayaw nyo, di ba? O bahala kayo. Sa magbubukas, pagpapalain siya ng Panginoon. Maniwala kayo, sa magbubukas ng tahanan, para sa gawain ng Panginoon, pagpapalain ng Diyos. Amen? Yan. Meron tayong mission. So, mission natin, maging ilaw. Maging liwanag. Kunin. Snatchin natin. Tayo snatcher. No? Kunin natin sa kamay ni Satanas. Unahin natin yung ating mga pamilya. Pwede ba yon? Unahin natin. At pag nauna natin ang ating pamilya, sama natin sa pagsamba sa Diyos. Ano ang sabi nung gawain ng mga kalalakihan?
Pag ang tatay daw na born again, 93% na makukuha niya, buo niyang pamilya, palapit sa Panginoon. Taas ang kamay ng mga tatay. Walang tatay dito? Oh. 93%. Ganun kalaki ang porsyento na makukuha mo ang pamilya mo, papalapit sa Panginoon kapag yung tatay nasa gawain ng Panginoon. And dami dito, nanay, nasa ng mga tatay. Praise the Lord, may mga tatay dito. 93% madadala nila ang kanilang pamilya sa ating Panginoon. Bakit? Di ba pag sinabi ng tatay, gagawin? Si nanay, nakikipagbuno pa yan kay tatay. Pag dinadala, meron pa nga, tinatago yung kanilang mga anak eh. Punta tayo sa church, mauna na kayo. Meron nga, hindi ka pupunta sa church. Binablakayan yung asawang babae. Nakikipagbuno, pero kapag ang tatay ang pumunta sa bahay-sambahan, sasabihin nyo ba sa mga asawan yung lalaki, pag dumalo ka sa church, sasapain ko mukha mo. Di ba hindi? Ang kababaihan, hindi magsasalita lang gano'n. Pag dumalo ka sa church, sasapain ko mukha mo. Pero ang lalaki, pwede niyang sabihin. Kanino? Sa asawa niyang babae, pag dumalo ka ng church, signan ko lang. At totoo yan, meron nga, pinunit yung lahat ng kanyang damit eh. Pag uwi niya, lahat ng damit niyang pam-church, pinunit ng kanyang asawa, ginupit. Pasalamat tayo, may mga tatay na narito. 93% madadala mo. Amen? Ngayon, ano gagawin natin? Dadalhin natin ang presensya ng Panginoon doon sa ating mga tahanan. Yung ating mga tahanan, gabi nating lugar ng pananambahan sa Panginoon. Mahirap ba? Tanong, mahirap? Mahirap ba? Hindi mahirap yun. Kapag nagmamahal ka sa Diyos, hindi mahirap sundin ang utos ng Panginoon, ang mandato ng Diyos sa atin. Amen? Ulitin ko, sino gusto ng pagpapala? Buksan niyo yung mga bahay niyo. Maglagay kayo ng mga Bible study dyan. Amen? Ngayon, kung maraming magbubukas, maraming kailangang worker. Sino pupunta? Si pastor lang? Abay, maaga ko ibuburol. Ilan ang Bible study mo, pastor? Di ba? Kailangan ko ng mga manggagawa. At ang mga manggagawa, alam niyo kung sino kayo. Yung mga manggagawa. Dapat bukas na tayo. Si Satanas double time. Dapat ganun din ang mga mananampalataya. Amen? Gustong-gusto nga niya, kunin yung mga pamilya natin, palayo sa Diyos. Papayag kayo? Kinukuha ni Satanas yung ating mga pamilya? O gusto ninyo kung paano kayong naliwanagan sa salita ng Panginoon kay Kristo ay maliwanagan din yung buo nating pamilya. Alam nyo, hindi maitatago nga yung ilaw eh. Kapag nagliliwanag ka, kapatid, makikita nila yung liwanag ni Kristo sa buhay ninyo. Amen? Kapatid, yan ang misyon ng Panginoon. Mandato ng Panginoon. Ibalik sila sa Panginoon. Si Satanas, magnanakaw yan. Ninakaw lang niya ang tao. Inistil niya yung relationship ng tao sa Diyos. Dati nakakausap ng tao ang Diyos. Nakikita, ninakaw. Kaya naging control ni Satanas. Ngayon, pinababalik ng Panginoon at instrumento para mabalik kayo, tayo, mabalik ang ating mga pamilya. Sabi nga doon sa dinaluan namin, sino ang winasak ni Satanas? Pamilya. Yung mag-asawa. Tama? Sino winawasak pa rin ni Satanas ngayon? Pamilya. Ngayon, binalik na nga binabalik ng Panginoon Ginagawa tayong instrumento Ibalik niyo sila sa pananampalataya palapit sa akin upang makita ang liwanag,
upang mapasama sa mga taong ginawang banal. Kapatid, ginawa ka ng banal ng Panginoon. Pag umuwi tayo sa harapan ng Panginoon, eto, totoo yan. Sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Ligtas ka na eh. Payag ka, ikaw lang ang ligtas. Paano tatay mo? Paano yung asawa mo? Paano yung pamilya mo? Payag ka? Ikaw lang ang ligtas? Mahal mo sila, di ba? Mahal niyo po ba sa mga pamilya niyo? Kapatid, ilapit natin sila kay Kristo. Pakilala natin sila kay Kristo. Ngayon, kapag ginawa natin yon at ayaw nila, ang mahalaga, ginawa natin yung the best na paglilingkod natin para sa Panginoon. Pagharap natin sa Panginoon, hindi sasabihin ng Panginoon, hindi ka nangaral, hindi ka nagmalasakit sa pamilya mo, hindi ka nagmalasakit sa kaibigan mo, sa kasama mo, sa trabaho, hindi ka nagmalasakit. Hindi sasabihin ng Panginoon yon. Kasi ginawa mo ang lahat para malapit ang tao sa Diyos. Amen? Hallelujah! Pabigat ba ito? Hindi, kaya ka humihinga pa ngayon kasi may mission pa. Ano yung mission mo? Maraming ganun eh. Bakit nabangga, hindi ka namatay? Kasi may mission pa ako kay Lord eh. Ano mission mo? Hindi ko nga alam eh. Hindi. Alam mo. Kung mananampalataya ka ni Kristo, alam mo yung mission mo sa mundong ito, bakit ka pa humihinga? Bakit nabangga yung ganito? Hindi ka nasaktan. Bakit iniligtas ka ng Panginoon? Kasi nga may mission ka pa sa daigdig na ito. Ang mission ng Panginoon, magliwanag ka sa harapan ng mga taong nadidimlan. Amen? Maliwanag o malabo? Pangalawa, malapit na tayo umuwi. Ano ang mandato ng Diyos sa atin? Magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Christ Ambassador. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay Christ Ambassador. Di ba? Magpakita eh. Kinatawa ni Kristo para ipakita yung pag-ibig ni Kristo sa mga tao. Marami naliligtas sa pamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig. Minsan hindi mo kailangan magsalita, ipakita mo lang yung pag-ibig ni Kristo sa tao. May taong naliligtas. Amen? Pakita nyo lang, ipakita lang natin. Hindi natin kailangan magsalita, makita lang yung tunay na pag-ibig ni Kristo na nasa bawat isa sa atin. Makita ninyo, may taong maliligtas. Amen? Kasi yung pag-ibig ni Kristo, nag-iilaw yun. Nag-iilaw yun, yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi, magpakita ka ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ang sabi ng Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Ano ang sabi? Hindi kayo ilaw ng sanlibutan ito. Yan ba ang sinabi? Hindi. Kayo, sabi yun ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Eh, sino ba ang tunay na ilaw? Hindi, Lord, ikaw ang ilaw. Oo, siya ang ilaw. Pero sabi ni Jesus, kayo ay ilaw ng sanlibutan ito. Siya ang ilaw. Tunay na ilaw. Tayo, yung refleksyon ng ilaw ng Diyos, yung liwanag ng refleksyon ilaw ng Diyos, dapat nagre-reflect sa mga mananampalataya. Sino na nakakita kapag kagabi ng buwan? Pag merong hindi nakakita ng buwan, ewan ko na lang. Nakita nyo na ba ang buwan? Maliwanag o hindi? Wow, nagliliwanag ang buwan. Tanglaw. Pero hindi siya tunay na ilaw. Kanino nang gagaling yung kanyang ilaw? Sa araw. Refleksyon. Nakuha niyo po, yun. Yun ang mga mananampalataya. Hindi tayo tunay na ilaw. Yung refleksyon. Yung liwanag ng Panginoon dapat nagre-reflect. Saan? Sa buhay ng mga mananampalataya. Nakikita.
Amen? Hindi tayo tunay na ilaw si Jesus ang ilaw, pero yung refleksyon ng liwanag ni Jesus dapat nasa mga mananampalataya. At hindi mangyayari makuha natin ang refleksyon na yan kung malayo tayo doon sa pinanggagalingan ng ilaw. Relationship, kanino? Kay Jesus. Napakahalaga nun. Para mag-ilaw ang buhay natin, mapakita natin ang pag-ibig ni Jesus, dapat malapit tayo sa pinanggagalingan ng ilaw, dapat malapit ang relationship natin doon sa pinanggagalingan ng tunay na pag-ibig. Hindi ka maapagmamahal kung hindi mo nadama ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang tandaan mo. Tandaan natin yun, hindi mo mamamahal ang kapwa mo kung hindi mo naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Salamat na lang naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Di ba? Nung makasalanan tayo, pinaramdam ng Diyos yung pag-ibig sa atin. Tinataboy ka na ng tao, hindi ka pwede dito. Masamang impluensya ka. Sino tumanggap sa'yo? Minsan nga ayaw na sa atin ng tao. Nung nandun tayo sa kadiliman, ayaw sa atin ng tao. Masamang impluensya yan. Pag sumama ka dyan, magiging adik ka, magiging lasenggo ka, magiging sabungero ka. Di po ba? Sino tumanggap sa atin? Si Jesus. Kaya ako lagi gustong-gusto kong kinakanta yung kanta ng, huwag kang mag-isip ng ano pa man. Basang-basa na yung kantang yan. Kaya lang kapag kinakanta ko yun, nararamdaman ko yung, hindi yung kumanta, hindi yun sinasabi sa tao, sinasabi yun sa salita. Parang ganito, ang Diyos ang may karapatang magsalita noon. Di ba? Nung makasalanan tayo, walang tumatanggap sa atin eh. Pero si Jesus tanggap tayo, paliwanag tayo ng paliwanag sa Kanya. Sabi ni Jesus, huwag kang mag-isip ng ano paman. Brother Ronald, napanood ko yung live mo. Galing mong kumanta. Hindi tayo tanggap ng tao. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Basang-basa na yan, di ba? Pero damahin mo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, adik ka man, lasenggo ka man, Romel, babaero ka man, Romel. Di po ba? Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan. Wow! Sabi ni Jesus, mamahalin kita maging sino ka man. Di ba? Sino ang makapagmamahal ng kahit sino man tayo? Hindi magagawa ng tao yun. Nakalokohan yun. Di po ba? Yung napangasawa mo, alam mong dating masamang babae. Pag may kakasalanan siya, binabalik, masama ka. Akala ko ba, maging sino ka man? Inaarte mo pa si Robin. Patay na nga ako sa'yo eh. Suho na nga ako sa'yo eh. Di ba? Si Jesus lang ang makapagmamahal ng maging sino man tayo. Tanggap niya tayo. Pag-ibig ng Diyos yun. Siya lang. Hindi niya, nung lumapit tayo, hindi niya sinabi, anong ginagawa mo dito? Ang ginagawa mo? Panginoon, mingi po ako ng tawad. Patawarin mo na ako. Nagkasala ako sa iyo. Hindi sinabi ni Jesus, hindi, masamang impluensya ka, baka pati ako, impluensyaan mo. Hindi sinabi ng Diyos yun. Tanggap tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. Sino nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos? Na kahit sino ka man, tinanggap ka ng Diyos. Edi maging ambasador ka ng pag-ibig ng Diyos. Mandato yan.
Ipakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong hindi nakakaramdam ng pag-ibig. Mga taong hindi nakakaramdam ng pagtanggap. Tayo, mga kapatid, tayo ang binigyan ng Panginoon ng mandato na yan. Ipadama mo. Ipadama natin. Alin? Yung pag-ibig ni Kristo sa tao. Amen. Ang tanong, nadaman nyo na ba na mahal kayo ng Panginoon? Kayo ay ilaw ng sanlibutan ito. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Kaya sabi ko kanina, kung ilaw kayo, hindi pwedeng maitago. Yung ilaw, yung liwanag ninyo. Sino nakarating na sa Baguio? Amen? Paggabi kayo umalis, nasa baba pa lang kayo, alam nyo yun ang Baguio. Tama? Yun yung city ng Baguio. Nasa baba pa kayo nun. Bakit? Puro ilaw. Nagliliwanag, pero yung nasa ilalim, ang dilim-dilim. Pero alam na ninyo, yun yung Baguio. Yun ang mga mananampalataya. Ilaw, hindi maitatago ang ilaw. Nasa ibabaw, kitang-kita, tanaw na tanaw. Kapatid, yan ka. Ilaw, nakikita ng tao na ikaw ay ilaw ni Kristo sa mundong ito. Refleksyon ng ilaw ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, nauunawaan niyo ba ako? Yan. Sabi ko nga, yan ka. Hindi maitatago ang taglay mong ilaw at maipakikita natin ang liwanag ni Kristo sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-ibig. Paano natin maipakikita ang pag-ibig natin sa kapwa natin? Gusto nyo ba malaman? Bigyan nyo ba ng regalo? Oo, kasama yon. Una, pakikinig at pag-unawa. Para mapadama natin yung pag-ibig natin, kapag may tao na may problema, dumadami yung mayroong sakit na anxiety. Yung nagpatiwakal na undersecretary na patunayan na walang foul play, nagpatiwakal. Bakit? Oh, di ba? Dumadami. Alam niyo, minsan gusto lang naman nilang merong makikinig sa kanila. Kaya't napakahalaga ang mga ilaw, no? Ang mga mananampalataya, mayroong tengang handang makinig sa mga taong ito. Sa mga taong gusto lamang makipag-usap. Sabi, kailangan marunong kang makinig at pag-unawa. Makinig ka sa problema at pangangailangan ng tao. Pastor, ang dami ko ng problema eh. Hindi, nagtataglay ka nga, may iilaw ka nga eh. Liwanag ka nga ni Kristo eh, ambasador ka nga niya eh. Hindi mo pwede sabihin, may problema rin ako. Pag may tao lumapit sa'yo at gustong huminga ng problema, pakinggan mo. Dahil dumaan tayo sa ganung pagkakataon na mayroon tayong malaking suliranin, may taong nakinig lang sa atin. Tama po ba? Maraming tao, gusto lang nila may makikinig sa kanila at may uunawa sa kanila. Marami niyan. Maglaan ka ng oras para maging ilaw ka ng maipadama mo ang pag-ibig ni Kristo sa tao. Maglaan ka ng oras. Tama po ba? Maglalaan ka ng oras. Ano pa? Pagpapatawad. Napakahalaga nun. Para maipadama mo sa tao ang pag-ibig ng Panginoon, marunong kang magpatawad. Pinatawad tayo ni Jesus eh. Tapos tayo hindi marunong magpatawad tayo, mga kapatid. Alam ninyo, pastor, di naman siya nagsisisi. Di po ba? Merong ganon? Di naman siya nagsisisi. Palayain mo ang sarili mo kasi minsan, nakakaramdam tayo ng galit at puot.
Palayain natin yung ating mga sarili. Parang ganito, nagpapasya ako na patawarin siya. Madali yan o mahirap? Madali o mahirap ang magpatawad? Mahirap! Mahirap! Kaya lang, ginasabi ng Panginoon yun para maipadamo ang pag-ibig niya, patawarin mo siya. Wow! Ginawang ka na ng masama, patatawarin mo? Di po ba? Kaya lang, kapag nagawa mong bagay na yon, napapakita mo yung pag-ibig ng Diyos nasa iyo. Kamuangis mo na si Kristo. Di ba sabi ko, si Jesus, kahit hindi tayo kapatapatawad, pinatawad tayo. Eh di, para maging kawangis tayo, magpatawad din tayo. Sino may galit sa puso nila ngayon? Huwag nyo nataas ang kamay ninyo. Sino naiinis? Naiirita. Pag nakita yung taong yung busit na busit ka, pag gising mo sa umaga, siya agad makikita mo. Ang problema, asawa mo yun. Hindi mo pwedeng itaboy. Pag gising mo pa lang, ano ba naman yan? Mukha mo nakita ko. Di ba? Patawad. Magpatawad. Kahit anong ginawa, magpatawad. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Hindi niyo nakukuha. Magpatawad tayo. Tama po ba? Kapag si pastor na nagkasala sa inyo, patawarin nyo na. Bagong taon na, mga kapatid. Magpatawad tayo. Paano natin maipapadama ang pag-ibig ni Kristo sa iba? Paggawa ng mabuti. Siyempre, gawa natin sila ng mabuti. Gawin ang mga bagay na alam mo na makabubuti sa tao. Yung alam mong makabubuti sa tao, gawin natin. Huwag yung ikasasama nila. Gawin natin kung ano yung alam nating makabubuti sa kanila, gawin natin. At maipapadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen? Ano pa? Pag-aalaga. Alagaan ng mga taong nangangailangan ng tulong tulad ng mga matatanda. Sino matanda? Nangangailangan sila ng tulong. Meron tayong miyembro ngayon, nahulog. Hindi ko lang na ano yung video, binidyoan ko pa naman, sabi ko, kaya lang mamaya, pwede ba tayong pagkatapos natin, pwede tayong magbigay ng special offering para sa kanya. Para maipadama natin na ang simbahan nagmamahal sa kanya. Si Nanay Baby, nahulog po. Kaya hindi po siya nakadalo. Nahulog po siya saan? Sa upuan. Nabali po yung kanyang braso, pati po yung kanyang balakang. Nakahiga po siya ngayon doon. February pa bago maoperahan. Nakita niyo po yung supper ng matanda. O yan sabi doon pag-aalaga, sino mag-aalaga? Siyempre yung pamilya niya, spiritual, kasama doon. Meron naman mga anak yun Hindi, pamilya nga tayo Nakuha niyo po? Pamilya nga tayo Nagmamalasakit ang pamilya ng Diyos. Nagmamalasakit po ba ang pamilya ng Diyos? Dapat tinitingnan natin yun. Sino may suliranin? Yung matanda may suliranin ngayon. Dapat madama niya. Nandyan ang simbahan. Nandyan ang mga anak ko. Kasi matanda yun Dinalaw ko nung misan. Deto, pagkatapos ng Christmas party, sabi namin, Nay, basta nandito ang simbahan. Pero siyempre, may dala tayo. Tulong sa kanya. Basta iyaan niyo, andyan ang simbahan. Kapatid, sino ang tutulong doon? Sino ang tutulong sa kanila? Tayo. Tayo. Sino ang tutulong sa mga naulila? Sino ang magmamahalan, magpapadamahan para sa mga namatayan? Tayo. Tayo. Yung aking ang pinsan, kahapon, magkakasama kami. Sabi ko sa kanya nung pauwi na, Che, naiba buhay mo, no? Naiba mundo mo. Opo, kuya. Kako, alam mo, sabi niya, salamat, napunta siya sa pamilya natin, ng simbahan. Sabi niya, kung wala ang simbahan,
Kasi namatay ang mami niya. Namatayan po siya. Oo, nalulungkot siya. May panahon umiiyak. Pero naiibsan. Bakit? May pamilya ng Diyos na nagpapadama kabilang ka dito sa simbahan. Para saan pa ang pamilya ng Diyos kung hindi tayo magmamalasakitan? Nakuha niyo po, kung hindi tayo magtutulungin na para magkakapatid, tingnan ninyo, ang tawag natin, kuya, ate. Si nanay nga, nagmamano sa akin eh. Nanay ni ate kaya hindi nagmamano sa akin. Hindi po, nay, ako magmamano sa iyo. Hindi, kailangan magmano ko sa iyo kasi ikaw ang pare. Di ba? Turingan. Pamilya. Sabi ko sa pinsan ko, alam mo, nung namatay ang mami ko, iyak ako na iyak. Masakit sa akin, naalala ko. Pero nawawala dahil kabilang ako sa tahanan ng Diyos. Dumami ang nanay ko. Amen? Madami akong tinatawag doon na nanay. Bagamat hindi mapapalitan yung ating mga nanay, hindi mapapalitan yung ating mga daddy o mga tatay o mga kapatid, hindi mapapalitan yon. Pero yung pamilya ng Diyos, humahalili para maibsan yung dalamhati na nararamdaman ng isang taong namatayan. Kapatid, handa ba tayong magmahal? Handa ba tayong magmahal? Handa ba tayong magpadama sa tao? Handa ba tayong tumulong sa taong nangangailangan? Yan, ipadama natin. Pangangalaga, alagaan. Lalo ang matatanda, alagaan. Hindi sila binubulyawan, alagaan. Amen? Ano pa? Panghuli. Panghuli. Uwi na tayo. Promise. Ay, hindi pa pala. Tulinan ko na. Ang pinaka-the best na pagmamahal, kung tayo ay ginawang ilaw na giniilaw, ay ituro natin at ilapit ang tao sa tunay na ilaw, si Kristo Jesus. Hindi mawawala ang ilaw ni Kristo. Tayo'y maaring maaring yung ilaw natin nagkukuti-kutitap, aandap-andap. Pero yung ilaw ni Kristo hindi mag-aandap-andap. Kaya ituro natin ang tao dun sa tunay na ilaw. Amen? Pangulit, promise, matapos na. Meron pa palang isa, nakakalimutan ni Pastor. Matanda na. Paano tutuparin ang mandato ng Diyos? Panghuli, magbigay ng pag-asa sa mga taong walang pag-asa. Maraming tao nawawala ng pag-asa. Awit 34:18. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang mga nawawala ng pag-asa. Amen? Sino yan? Tinasabi diyan kung sino ang Diyos. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa. Sino ang nagdurusa ngayon? Maraming tao sa paligid natin nagdurusa, nawawala ng pag-asa. Wala na akong pag-asa sa anak kong yan. Wala na akong pag-asa sa asawa ko. Yan na siya, mamamatay ng ganyan yan. Hindi. Tinutulungan ng Diyos ang mga nagdurusa. Tinutulungan niya ang nawawala ng pag-asa, ang mga taong nabibigo. Tinutulungan ng Panginoon. Amen? Yan. Diyan papasok. No, papasok pa din dito yung kahalagahan ng pakikinig at pagpapakita ng malasakit sa taong nawawala ng pag-asa. Kadalasan, kailangan lang ng tao ang pakikinig sa kanila. Kanina sinabi ko, kailangan lang ng tao ng makikinig sa kanila. At pagkatapos, tapos na. Konting tapik, Pastor, okay na po. Okay na po. No, nawawalan kami ng pag-asa, hindi niyata gagaling yung anak namin. Pray kami ng pray. Pray kami ng pray para sabi namin parang hindi kami pinakikinggan ng Diyos. Punta ako kay Pastor, kasama si Belia. Ba't ganun pray kami ng pray? Pero parang hindi kami dinidinig ng Diyos. Ang sagot sa akin ni Pastor, gaano ka naman nakatitiyak? Galit pa nga eh. Dahil mali yung sinabi ko eh. Parang hindi kami pinakikinggan ng Diyos. Sabi niya, gaano ka nakatitiyak, Romel? Na habang nananalangin ka, hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Kung tao marunong makinig, ang Diyos pa kaya hindi nakikinig. Tapos sabi ko, Pastor, okay na po. Tapos na po. Pray nyo na po kami. Naliwanagan na po ako. Oh, nakikinig ang Diyos. Nakita nyo po?
Minsan may mga tao na nag-iintay lang sa mga taong anak ng Diyos. Magtutuwid sa kanilang maling pananaw patungkol sa Diyos. Hindi nakikinig ang Diyos sa akin. Hindi ako love ni Lord. Ikaw lang ang love ni Lord. Di! Mulat natin ang tao. Amen? Mulat natin ang tao. Magbigay tayo ng pag-asa. Ako nga eh. Huwag na kayong magturo. Ituro natin yung sarili natin. Ako nga. Masama. Binago ng Diyos. Huwag ka mawala ng pag-asa. Babaguhin ka rin ng Diyos. Turo mo yung sarili mo. Yung sarili mong experience. Sabi nga eh, walang makaunawa dun sa taong yon malibang naranasan mo yung bagay na yon. Ngayon, naranasan mo bang nabigo? O di ikaw yung tamang tao para sa isang taong nabigo? Naranasan mo ba yung isang taong tinaboy? O di ikaw makakaunawa sa isang taong itinaboy? Naranasan ba manchiks? Sino makakaunawa doon sa mga taong ganon? E di ikaw rin na taong dating ganon, gagamitin ng Diyos para magkaroon ng pag-asa ang mga taong nawawala ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Pinaka-the best, pray. Ipanalangin natin sila. Backbone. Lakas ng mananampalataya. Ano daw ang lakas ng mananampalataya? Prayer. Alam niyo ba, pag nagpe-pray tayo, nanginginig na si Satanas. Oo. Kasi kapag nananalangin na ang mga mananampalataya, gumagalaw ang Diyos. Amen? Kung yung isang tao na kilala mo, na masama, alam mo, wala siya kay Kristo, pinagpe-pray mo siya, nanginginig na si Satanas. Bakit? Gumagawa na ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Kapatid, pray. Gagawa ang Diyos. At the best ay ang salita ng Diyos. Ibigay sa tao ang salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Kaya't napakahalaga, binabasa natin ang salita ng Panginoon. Noon, ayokong babasahin yan. Ayoko, kahit pastor na ako. Kinukuha ko lang ang Bible kapag mag-aaral ako. Magagawa ng sermon, maling-mali. Hindi ugali dapat ng pastor yon. Kukunin lang ang Bible kapag gagawa ng sermon. Ngayon, di. Ngayon, gigising ako na alas 5, nag-a-alarm ako, maglalaan ka ng oras para basahin ang salita ng Panginoon. Para malaman mo yung salita ng Diyos. At yun kasi ang ibabahagi mo sa taong nawawala ng pag-asa. Salita mismo ng Diyos. Ang payo mo, walang halaga yan. Di po ba? Di ba usong-uso sa radyo? Itanong kay Tia Deli. Di ba? Di ba ganon? Minsan nga doon sa may mga nag-aano doon sa mga DJ patungkol sa love life. Ginagawa pa nilang kalokohan eh. Yung kanilang ito ang ano ko sa iyo, parang ano tawag doon? Correct niyo ko eh. Payo, yun. Sorry po. Payo. Ginagawa nilang katatawanan minsan eh. Ang Diyos hindi. Nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. At ang maganda, gamitin natin, Word of God. Amen? Kapag may nawawala ng pag-asa, gamitin mo yung Word of God. Kapatid, lagi kaming kapos. Walang laging pagkain sa pag. Ilapit natin kay Jesus. Alam mo, sabi ni Jesus, yung mga ibon nga sa parang eh. Paano kung hindi mo alam yung word of God na yun? Yung mga ibon sa parang eh, hindi naman daw nagtatanim, pinakakain niya, ikaw pa. Diba? Nagbibigay ng pag-asa, yung salita ng Diyos. Kapatid, hindi salita ng tao. Walang halaga ang salita ng tao. Nagkaaroon lang ng bigat ang salita ng tao kapag nakabatay ang sinasabi mo sa salita ng Diyos.
At nasa iyo ang banal na Espiritu. Amen? May pahid yan ang banal na Espiritu. Nakita mo yung kausap mo, tumutulo na ang luha? Di po ba? Ikaw ba nagpaluha? Hindi. Kinikilos na kasi ng Diyos yung puso ng taong yun. Sa pamamagitan ng Word of God. Amen? May mission. Ano pa? Suporta at encourage. No? At pag-encourage ng pagpatuloy sa paglalakbay. Maraming tao nawawala ng pag-asa. Maging makita nila yung suporta mo, nandun ka. Kaibigan kang tunay, huwag mo i-chismis. Suporta ako sa'yo. Encourage mo siya, magpatuloy. Pumunta tayo ng bahay-sambahan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon, mapagmahal ang Panginoon. Encouragement. Magbibigay ng suporta sa tao. Iparamdam sa alila na unawa natin sila, dama natin sila. Kapatid, alam niyo ba yung salita na yon? Feel kita. Dama kita. Amen? Ito po panghuli, promise. Ipaalala sa tao ang mga biyaya ng Diyos. Kasi minsan nalilimot natin yung mga biyaya ng Diyos. Kaya nawawalan ka na ng pag-asa. May mga tao na nawawalan ng pag-asa. Bakit? Nalimot nila yung mga nakaraang biyaya. Minsan nga sa loob ng simbahan, maririnig mo yung kawalang pag-asa. Hindi. Ipaalala natin yung nakaraang biyaya ng Diyos sa iyo. Pinabayaan ka ba ng Panginoon? Iniwan ka ba ng Panginoon sa panahon na ikaw ay nagdurusa? Iniwan ka ba niya? Hindi. Ipaalala natin sa tao. Ipaalala natin yung mga pagpapagaling ng Diyos. Kung pinagaling tayo ng Diyos noon, pagagalingin ka pa rin ng Panginoon ngayon. Amen? Paalala natin sa tao. Ano yung kinanta kanina? The goodness of God. Di ba? Alalahanin mo lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos, kapatid. At yan ang pinakamagandang maitutulong natin sa mga taong nawawala ng pag-asa. Kasi maririnig mo sa kanila, hindi mabuti si Lord. Hindi niya ako love. Kapatid, ipaalala mo sa kanila yung mga biyaya na kanilang natanggap sa bawat araw. O ngayon, isa ka ba sa nawawala ng pag-asa? Hindi ko na patataasin ng kamay. Nawawalan ka ba ng pag-asa? Pinaalala ngayon sa iyo ng Diyos. Noon nga, hindi kanya iniwan Hindi kanya pinabayaan Ngayong pang taon papasok. Kung ang Diyos mo noon, hindi ka pinabayaan. Oo, may suliranin tayong kaharapin. Tandaan nyo, bawat taon may suliranin. Huwag kayo naniniwala sa mga bilog-bilog. Sa Diyos kayo maniwala. Wala ang mga bilog-bilog na yan. Kahit kompletohin nyo yung mga bilog-bilog na yan, mauubos lang ang pera ninyo. Doon, magtiwala kayo sa Diyos. Amen? Huwag nyo kung ano-ano sinasabit ninyo. Magtiwala ka sa Diyos. Ang dami natin sinasabit. Andiyan na, ito, swerte ko. Hindi yan ang swerte mo. Mapalad ka dahil nasa iyo ang Diyos. Amen. Amen. Huwag alien Amen. Panginoon, mayroon kang mandato sa amin. Magliwanag po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maipakita namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa tao. Ilapit namin sila sa iyo, Panginoon. Yan ang aming misyon. Yan ang aming lalakaran sa taong ito, Panginoon. Bawat tahanan, Panginoon, magbubukas, Panginoon. Gagawing bahay, sambahan mo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Hindi namin kayang gawin ang bagay na ito kung hindi mo kami pangungunahan, Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom, ng tapang, Panginoon, gawin ang mga bagay na ito, Panginoon, at magagawa namin ito dahil sa tulong mo, Panginoon. Hindi sa ganang amin, wala po kami lakas. Kukuha lamang kami ng lakas sa iyo at liwanag, Panginoon, upang kami maging ilaw, Panginoon, ng sanlibutan ito.
pag-ilawin mo kami. Pagliwanagin mo ang aming mga ilaw sa buhay, Panginoon, ng mga taong nadidimlan. Sa mga buhay, Panginoon, ng mga taong walang pag-asa, Panginoon, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami sa buhay namin bilang mga mananampalataya mo. Lakaran namin, Panginoon, ang mandato mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ito ang aming misyon, Panginoon. Hanggang kunin mo ang aming buhay, Panginoon. Hanggang humarap kami sa iyo, magawa namin ang misyon mo, Panginoon, na iniatang mo sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, marinig namin, Panginoon, sa iyo mismo. Well done, my good and faithful servant. Gawin namin, Panginoon, yung the best, Panginoon, habang kami nabubuhay, Panginoon. Sa iyo po, papuri. Sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, namin, Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.